Perfect morning si Anne. Perfect morning, Cheryl. Ayun ako. Alam niyo, muntik pang di matuloy. Pero I'm glad you are safe and thank Yes. you for still pushing. At ito, napaka interesting ng ating i-feature itong inyong negosyo. Paano nagsimula at kailan nagsimula, Anne? So, nagsimula ito way back 2009 pa. Okay. Bilang thesis namin sa school. Aha. Oo. So, that time, isa sa mga issue na tinatakal ng gobyerno natin ay itong water hyacinth issue nga natin. Gawa ng napakabilis niyang kumalat. Kaya ganun, nagbabara yung mga water dams. No? So, from there, naisipan namin, naghahanap kasi kami ng problema na pwede nating solusyonan. So, sabi namin, paano natin susolusyonan itong water hyacinth at the same time, kasi paggawa sa halaman, hindi tayo mahilig dito sa Pilipinas, di ba, mga indigenous, ganyan. So, at the same time, paano natin susolusyonan ang colonial mentality nga dito sa Pilipinas. So, kaya doon pinanganak ang Jacinto and Lirio para maging solusyon sa problema dulot ng water hyacinth at ng colonial mentality na rin here sa Pilipinas. Kasi kung titignan mo, laging naiisip, nako, magandang tingnan pag marami kang makitang water lily, pero hindi na naiisip ng ilan na nakakaabala na siya sa ating waterways. But at the same time, yung iba pinapabayaan na lang yan mabulok, pero may silbi pala. So kasama ba yon doon sa inyong thesis? Yung paano, hindi lang yung idinudulot nito na hindi maganda, but paano mapapakinabangan at hindi masayang ang water lily. So, yun in-apply nyo. Hindi lang kasi yung iba pag thesis, pasado na, tapos na, nakalimutan na yung thesis. Pero ito dinere-diretso nyo na maging isang negosyo at social enterprise. Pero ano yung mga challenges? Saan kayo nagsimula? Bali, nung bago pa lang kami, nagsimula kami sa ladies handbags. So, that time, partner pa nga namin si Cora Jacob, isa sa mga pioneer Filipino designers sa bag industries. And that time, panay bazaars lang kami, ganyan, nagbebenta. Tapos, yun nga, pang babae lang binebenta namin dati. Eventually, nag-evolve kami, ginawa naming more unisex yung items and making smaller items as well para makakater kami sa corporate giveaways market. Alin ang water lily dito sa mga produkto nyo? Ayan. At paano yung proseso? So, yung water hyacinth, ito po yan, yung kulay beige. Aha. So, ang natural color niya pag natuyo na, beige siya. Pero pwede natin to kulayan ng iba't ibang kulay. Tulad nito. Ito. Kulay, siya, Ito, mga kapatid. turquoise. Tapos ito, itim. Itim siya. Pwede rin lagyan ng design. Ito yan, Diba? silver, gray. Oo. So, bukod sa kulayan, pwede natin lagyan ng iba-ibang prints. So, iba-ibang ways namin kino-customize siya. Ito, colored print na may laser engraving. Tapos, meron rin kami, actually, iba na may embroidery. Tulad nito, in-embroidery namin itong luggage tag. Tapos, ito naman, Philippine Games, naka-laser engrave siya. So, dun kami naglalaro in terms of designs para pagandahin natin siya. Habang sinishare rin ang Filipino story So, kaya yung mga prints niya are inspired by Philippine culture. Pawikan, may pawikan. Mga endangered animals po. Or kung plain man yung mabibili nyo or gusto nyo, kayo na mismo mag-design. Pwede, diba? pwede. Pwede siya pinturahan. Kayo na kayo na mismo ang sariling mag-paint, mga kapatid. Pero, paano lumago? Paano nagsimula at lumago? Ano yung mga challenges? Lalo na, kasi 'di ba, pag when you say social enterprise, may pinupuntahan yan, may sinusuportahan, may tinutulungan. Lalo na kung katatapos nyo lang sa kolehiyo noon, kagagraduate nyo lang, minsan ang iniisip, naku, paano ba tayo yayaman or lalago? Pero ito, dito nyo dinala yung inyong sinuportahan nyo yung gusto nyong advokasya at makatulong, sustainability. What were the challenges? Oo, yung nagsisimula pa lang kami, ang unang challenge, yung material mismo. Sabi namin, kasi nung nag-start kami, high-end bags. So, pag high-end,
syempre dapat matibay rin. Oo. Ang problema namin that time, yung water hyacinth, nagka-crack siya. So, sabi namin, hindi naman kami scientists. Aha. So, sabi na, paano natin, papatitibayin to? So, yun, nag-explore kami ng iba-ibang methods sa top coating niya para patibayin. At may na-discover naman kami na way na maging matibay siya para hindi madaling masira. So, yan yung mga isa sa mga unang challenges. Bukod dyan, yung papansinin kami, marami kaming kinukuusap na iba-ibang mga kilalang personality. Aha. So, bakit nila papansinin kami mga estudyante? Aha. Oo. Yung marketing, no, is Oo. also, And also, funding. Funding. Pero, doon yung pagtulong When you say social enterprise, mga kapatid, di ba? Meron at merong tutulungan, natutulungan. Saan nakafocus? Anong community ang natutulungan ng inyong negosyo, ng inyong mga items? Oo. Meron kami mga community sa Rizal, sa Laguna de Bay. Tapos, regularly, actually, may mga nagko-contact rin sa amin na gustong tulungan sila sa water hyacinth sa area nila. Oo. So, hindi pa nakakain ang capacity namin to train pa sila lahat. So, pag ganyan, humihiling kami ng tulong rin sa gobyerno para mas marami kaming mga livelihoods na matrain. Kasi medyo matagal mag-set up ng communities. May mga iba kasing communities naman, sayang kasi nilalaso na lang daw nila yung water hyacinth, which is bad for our lakes rin, diba? Yun na lang ginagawa nila para tanggalin yung water hyacinth. So, oo. So, kaya, Kasi, oo. hindi mo sila masisi na way na Oo. baka, ano pang parang wala na Oo. parang inoccupy na lahat ng water lily yung kanilang lake, yung kanilang lugar. So, they don't even know probably kung paano din ito i-dispose. Yes, yes. So, ano bang pinakamadaling gawin para sa pag sobra-sobra na yung water lily? Water lily. Well, technically, gawa ng ganito, ang gagawin lang pag sobrang dami, i-harvest, Oo. tatanggalin sa ilog. Yung iba pwedeng gawing pataba actually. Oh, Pataba. oh. Pwede siyang fertilizer. Pero kung gagawing product talaga aside from the usual baskets, pwede siya gawing ganito mga produkto or even napkins sa ibang bansa. Oo, marami pang pwede gawin. So, even plastic. Kaya gawa ng water lily. So, Marami na ba kayong kumpanya na ang produkto ay mula sa water lily? Or oversupply pa rin tayo, may oversupply pa rin ng water lily na sana na mas maraming maging katulad ninyo. well, iba-iba siya. Minsan, nakukulayan yung supply in the sense na, kasi yun nga, yung iba nga, nilalason yung water lily para mawala. Para hindi na lang malason. Oo, para hindi mawala. Pero pag hindi lalasunin sana, marami sanang water lily na pwede gawan ng produkto. So, kailangan lang ng community setup, kumbaga. Yes, I-set up oo. lang yung community na maayos yung pag-harvest. Oo. Oo. So Tsaka this is matulungan. something na dapat napupush sa pamahalaan or binibigyang pansin ng pamahalaan. Yes. At kamusta ang support ng government? Is this something that they embrace? Kulang lang talaga or limited lang yung mga katulad nyo na pwedeng mag-train? Na ang apilan nyo ba ay sana parang maglaan sila ng oras at budget for this dahil maraming matutulungan na komunidad? Bali, nung nagsimula kami, maraming government talaga na tinulungan kami. Kaya namin na i-set up rin talaga to. Hindi lang siguro continuous yung support. Like, before kasi yung, let's say sa Rizal, livelihood ng mayor doon yung water hyacinth. Tapos, hindi na siya nanalo sa sunod na term. So, nawala yung support ng munisipyo doon sa water lily livelihood doon sa Rizal. So, kami talaga yung nag-full on carry on sa kanila sa Rizal. Pero, yun, siguro, meron naman, so continuity lang. Oo.
ano po yung mga products nyo? Paano, ano yung unang-una, tapos paano na nag-evolve? Sige, go. Bigyan mo nga kami So, ng kwento. Oo. So, dati, yun po, ladies handbags. Pero, ngayon, unisex na. So, katulad nitong latest design namin, laptop bag siya, but it's more than a laptop bag. It's a workstation na laptop bag. Ganito siya. So, may ergonomic lifter para pag nagla-laptop ka, naka-slant. Tapos dito, isasabit yung laptop. At ito, may privacy panel. Para Oo kung nga. nasa labas ka, hindi makikita. Nasubukan nga natin Ayan. ito. Ayan. Naku, nawalan kami ng mic. Ayan, sige. Ito. Ayun. Ayan, isasabit lang natin dito. Ayan. Tapos, Oo nga. workstation na rin siya. So, dito ilalagay yung mga cards, ballpen, papel, stapler, ganyan. At the same time, privacy panel. Para pag nasa labas ka, lalo na kung may ginagawa kang confidential, hindi mo Oo. basta-basta mabasa ng katabi mo. O, diba? Tapos, pag tapos ka na, ganun lang. Tanggalin mo lang. Tapos na, Sara mo na. ayan, lalagay lang dito yung laptop. Ayun. Oo. Tapos na. Oo, Ayun, tapos pwede na. na. Ready to go. Oo, ready to go. Ayan. This is perfect. Ito yung water lily. Yes, ito Oo. yung water lily. Actually, sa Philippines, water lily talaga tawag nila. Pero, water hyacinth po talaga itong material natin. Mm-mm. Okay. Other products. Ayan. meron Oo. na. So, Ang dami niyang Oo. ang dami niyang pwedeng paglagyan mga kapatid. Ayan, hindi masasayang Oo. yung space. Andun na lahat yung sa pens mo, ayan, mga notepads, everything. saka ito, sabitan sa stroller na bag. Oh, pag when you travel. Oo. May Ayan, long perfect. strap rin siya na pwede i-attach dito. Okay. All right. Oo. Okay, this one, laptop bag. Oo, And then you have your ito naman, ito yung embroidered na yung sa water hyacinth. So, it's a multifunctional wallet na cellphone holder. Yan, refillable naman to. Pwede rin passport ang insert dito or pwede rin dito instead of cellphone, passport. Tapos card holders at ito naman yung wallet, yung coin purse wallet. Yan. perfect when you travel talaga. Mm-mm. Okay. Or for daily use, daily pwede use, rin. Ito na lang ang bit-bit mo, nandyan na lahat. Mm-mm. Okay. The bigger ones, ayan. Oo, meron rin tayong pocket wallet. Card holders, tapos bill holder here. Mhm. Yan. And then, ito. Ito, bag tag. Pwede rin pencil Kikay, case. pencil kikay case, or kit. your makeup, pwedeng Makeup pouch. makeup pouch. Yes. Oo, pwede. Ayun. Hi, Carney. Ayan. Bagay sa ito, Carney. Kakulay mo today. Yes. Ayun. Pwede isabit ito sa bag, sa strap, para nasa labas lang. So, pwede yung shades natin, or yes, glasses. oo. So, Pwede i-insert lang dito habang nasa labas pa rin ng bag. And then, ito talaga for travel, no? Yes. Ito talaga ang iyong, Travel wallet. Multi-currency travel wallet Oo. to. syempre. And may SIM card holder, yung pin for your phone pag mag-change SIM. Oo nga, no? Oo. So, dollars, pesos, Kompleto. yen, ganyan, Oo, hiwa-hiwalay. Kung saan ka man makakarating. Mm-mm. Ayan. Gaano katagal yung proseso ng para magamit sa yung water hyacinth sa mga iba't ibang products? Yung raw material, yun yung pinakamatagal. Kasi, ang proseso kasi nagsisimula, una ha-harvest yung mga stocks, tapos lilinisan, and then huhugasan, tapos papaarawan, papatuyuin, tapos nun, bubuksan yung stocks, kikis-kisin siya, yung mga fiber sa loob tatanggalin, and then paplansyahin, didikitin sa sheet, tapos paplansyahin ulit, and top coat. So, yun palang raw material pa lang. Ang haba pala ng proseso. Kagaya niyan, kung patutuyuin, di ba tag-ulan na. So, pag tag-ulan na, Yun. dapat iba yung focus ng production.
Opo. Pag summer, doon magfo-focus doon sa pag-drying. So talagang kailangan well planned yung pagproseso. Ayun na, kulay brown na mga kapatid yung makita natin yung mga materials nila. Paano nyo nasisigurong profitable pa rin ang business and at the same time ay nakakatulong sa inyong mga workers? Ayun po, we have a fair trade policy. So, fair trade for the workers, and at the same time, yun, in terms of our clients, we try to communicate. Kasi, yung iba tingin sa water lily, parang libre lang yan. Nandiyan lang sa ilog. Pero it's actually more of the labor part, yung binabayaran natin here. And yeah, very handmade and tedious yung process. So, we try to communicate the value of it. And our income streams right now is through corporate gifting and a bit of retail. So, we're also in Shopee and Lazada and a few stockists. Like sa Roots Collective, nandun rin kami. So, basically, we're trying to balance the advocacy and also making it sustainable for it to grow. Gaano na karami ang pamilyang natutulungan ng inyong ng inyong negosyo? So yung pamilyang natutulungan ng aming negosyo, nag-iiba-iba siya depende sa demand rin sa amin. Saan ang nyo? Saan ang main parang main office? Anong community ang inyong natutulungan? Ilang pamilya sila or gaano nakalaki ngayon, maglano nagsimula kayo? So, yung nagsimula kami, actually, marami kaming communities tinrain. Pero hindi kasi lahat tumutuloy-tuloy gumagawa. So, meron kaming communities na tulungan sa Pampanga. So, nag-training kami doon. Sa Pasig, sa Rizal, at sa Laguna. So, ngayon, nung pandemic, yun, marami talaga sa Rizal. Pero nung nag-pandemic, medyo nagsitigilan na. So we're trying to rebuild them again. May mga kausap kami tinetrain namin. Tapos ngayon sa Laguna de Bay yung latest na gumagawa ng mga pamilya ng water hyacinth. Tapos meron rin tayo konting mga sowers na binibigyan ng livelihood. So meron rin kami sa Cavite. So kung sa ibang regions ay may interesado, open kayo na mag-train? Yes. Open basta kaya ng schedule. Open naman kami mag-train. Usually, ang ginagawa namin, pag may magpapatrain, we try to have it collaborated with government, with DTI sana. To help fund the training as well. So doon sa mga interesado, more of corporate giftings nga, pero may retail, saan ba nila mahahanap ang inyong mga products? Go ahead. Please do invite them, Anne. So, for retail, you may find us po in Shopee and Lazada, Jacinto and Lirio. May website rin kami, www.jacintoandlirio.com. And para sa mga corporate giveaways ng inyong kumpanya, kung gusto niyo magkaroon ng Eco Filipino corporate giveaways with a heart, nandito kami. At the same time, double na rin po sa inyo. Pwede pang CSR po ng kumpanya nyo. At ngayon, gawa ng maraming issues sa flood control, malaking tulong ang ganitong corporate giveaways para makatulong sa baha. So, contact nyo lang po kami. Ang email po namin ay corporategiveaways@jacintoandlirio.com. Thank you so much for joining us. Thank you. Ayan mga kapatid available din naman sila. Hindi naman kailangan na isang kumpanya kayo, pero sana suportahan po natin yung sariling atin. Thank you, Anne. Thank you, Ms. Salamat. Cheryl.